Go ahead, make my day, Mr. Trillanes. Sabihan mo. Sige ka lang, ngak-ngak dyan ng ICC. Sige. Go ahead. Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka. Ikaw mismo magpusa sa akin. Na papatid ng bagong stand ng Marcos administration dito sa ICC, considering yung ginagawang investigation ngayon na nakafocus dun sa... I leave my faith to God. Ano sabihin ni Lord, na hanggang dyan ka lang, makukulong ka na, wala akong magawa. Basta ako, I cannot be remiss of my duty as the chairman of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Trabaho ko po yan. Hindi po ako pwede magbibingi-bingihan sa mga issue na yan. Yung PDEA leaks na yan. Hindi po ako pwede matutulog dyan. Trabaho ko yan. I am answerable to the Filipino people. Being answerable doesn't mean na mangdidiin tayo ng tao. We can be objective in our hearings. So, doon sa narinig nyo sa hearing today, malakas ba yung ebidensya na talagang may basihan na gumagamit na drugs sa... That is so very far from, that is very, very far to be proved. Yun, impormasyon pa lang yun. Impormasyon pa lang yun coming from a confidential informant. Hindi nga natuloy ang operation. Eh bakit mo sabihin kaagad na mapipin down mo yung presidente dyan? A mere information can pin down a sitting president? No, you cannot. Whatever public imagination na umiikot ngayon sa utak ng tao, you cannot just say na mapipin down mo yung tao dahil sa mere information. Napakalayo pa yan sa katotohanan. Napakalayo pa. Kaya in fairness to the President, hindi natin siya kinukundina. Hindi natin siya kinukundina. Whatever, kung ano mang iniisip na ngayon. Kaya nga, ang hirap nito sa sitwasyon ko, galit sa akin ang mga DDS. Bakit hindi ko daw didiinan yung investigasyon na ito? I am just trying to be objective. At alam ko rin na galit sa akin ang Malacanang, bakit ako nagkakandak ng investigation? What do you expect? Masaya ka ba kung presidente ka, sitting president ka, kinakandak ng investigation na madadamay ang pangalan mo? Talagang magre-react ka negatively. Pero what can I do? I am just doing my job. Siguro kung meron akong hidden agenda na pabagsakin ang rehimeng Marcos, na gusto kong pabagsakin through this hearing, ayan, ibang usapan yan. But my God, that is not my agenda. Hindi po yan kasama sa agenda ko. Ang akin dito ay katotohanan patungkol sa PDEA leaks para mahinto natin yung mga leakage na yan. Wala pa akong agenda na maggiba ng tao. As I have said, I am rightist. I am a rightist. I want to maintain the present dispensation. Hindi pa ako kagayang Trillanes na destabilizer. Puro distab lang ang iniisip. Ano? Hindi naman mabigat na basihan. Kukunti na lang just para kumplito na lahat. May kunting mga tao na lang na kailangan imbitahan natin na magbigay ng kanilang salaysay. Kasi pag sabihin mo mabigat na dahilan para ganun-ganun, baka sabihin naman nyo, Austerplatte yung mabigat na dahilan na yan. No. Tapusin lang po natin, ayusin natin ang trabaho natin, makagawa tayo ng committee report. Sino pa iniintay natin mga witness? Si Attorney Paquito Ochoa, yung management ng Rockwell, ano yung kondo na yan, pangalan? Rizal Towers. Well, kunin natin yung confirmation nila. Pero inamin naman din ni Maricel Soriano na sa kanya yung unit na yon. At that time, 2012, sa kanya yon. So confirm, yung 46 Dasi, sa kanya talaga at siya ang occupant na yan.
ng tower na yan. Pero bininta na daw niya. Yun, ipapatawag kaya ipatawag natin. Tama pala. Kasama yan sa ipapatawag natin. Yung si Kumar at saka si Santiago. Pati si General Serapio. Kasi retired na. Retired na. Na-mention si First Lady, you think nag-intervene si First Lady? Malaman natin yan sa next hearing. Malaman natin. Sinabi ni Senator Jinggoy, parang nag-doubt siya dun sa personality ni Morales. And then sinabi ni Senator Cheese na parang we're getting out of what we are supposed to discuss. Parang your take on that? I am not taking their advice seriously. Mga kuan yan, mga magagaling yan na senador. I am thankful for their advice and their inputs. Otherwise, kung hindi sila concerned sa akin at sa committee ko, wala sila pakialam. Bahala ka dyan kung ano mangyari sa iyo. At least, tumulong sila. Nagbigay ng input si Senator Chis Escudero. Ano sinasabi niya, sir, yung parang death as truth, parang pagpatay na yung tao na kinuquote mo, wala nang bearing yung sinasabi mo. Apparently yung kay Calapan, yung sinasabi ni Morales. Well, for purposes of, since nasabi niya, gusto natin lang ma-confirm. Pero nobody can confirm or deny dahil nga patay na si Gadapan, di ba? Sa batas, hindi So, wala nang bearing yun. wala nang bearing pero since nga nabanggit niya, dahil, alam po, operation yun pinigilan. So, dapat malaman natin yung background, bakit. Last na, di ba parang internally, PDEA lang parang he said, she said yung nangyayari. Hindi sa? Does it warrant pa rin yung Senate investigation when in fact sila hindi magka-sundo? Well, as I have said, under my mandate, yung aking oversight function over PDEA, kaya nag-imbestiga tayo. Huwag mo namang i-clip yung aking powers as a chairman of this committee. Huwag mo naman sana i-clip, no? Pero concern lang tayo. And the people deserves to know. The people deserve to know. Kanina yung sa kay Maricel Soriano, you were asked about the allegations of cocaine, pero never natin pinatulan yung allegations or alleged information na magkasama sila ni BBM na nag-cocaine. Hindi ko na nabanggit. Basta okay na sa akin na kinonfirm niya nga siya occupant noon. At dininay niya na hindi totoo daw yung informasyon na gumagamit siya ng cocaine. Pero nung tinanong ko rin siya na yung mayroong, di ba, nabalita noon na may dalawa siyang katulong na lumayas dahil binugbog daw niya dahil sa kanyang paggagamit ng cocaine, sinabi nung mga katulong, di ba? Well, dininay niya. She has the right to deny. Sir, categorical ba yung denial niya? Kasi parang tanong mo lang, ano yung masasabi mo dun sa nag-game na document na nag-grab yung name niya? Parang sinabi niya hindi ko binabasa, yung nagbabasa, walang natanong. So, para sa inyo, denial yun. Forgive me if tingin nyo hindi ko masyadong nadidikdik si Maricel Soriano, ha? Kasi nakikita ko kasing beritin siya, nanginginig siya nung pagdating niya. Mamaya kung diniinan ko rin masyado yung questioning, hinimatay doon sa hearing natin, what will that make of me? Sabihin na, ruthless chairman yan. Walang pakiramdam sa tao na kinatatanong niya. Kaya ako, nagiging gentle ako sa kanya. What is important is sinabi niya na kanya yung unit at siya ang occupant ng condo unit doon sa Rockwell na nagiging subject ng casing and surveillance operations na nakalagay doon sa pre-ops na ginawa ni Morales. And what does that peg na merong Morales sinabi? That adds credence to the claim of Morales na siya talaga gumawa noon. Tama yung ginawa niya dahil inamin naman ni Maricel. Si Maricel ang subject doon at saka si politician Bongbong Marcos. Dalawa sila subject doon. Tapos ang address yung unit, the same unit. At inaamin ni Maricel na sa kanya yung unit na yon. So that gives credence to the pre-ops na ginagawa ni Morales. About sa drug use na it should be, ang alam ko yun, yung
Well, ang drug use, malayo masyadong, kung gusto natin yung drug use, i-convict natin beyond reasonable doubt, doon na sa korte na yan, naabot yung, kasi tayo dito, we are conducting an investigation in aid of legislation. Hindi po tayo nagpipinda ng tao dito, hindi po tayo nag-aakusa or yun nga, nagkukundina ng tao for drug using. No. Ang atin dito is para makakama tayo ng policy. Because this is in aid of legislation. Dagdagan yung punishment, yung penalty doon sa mga tao na gumagawa ng leakage ng mga classified documents. Mayroon tayong dalawang batas na in existence ngayon, penalizing such act, yung graft and corrupt practices at saka yung Graft and Corrupt Practices Act and the Code of Ethical Standard, Code of Conduct and Ethical Standards of Public Officials and Employees. So siguro, hindi masyado nagamit yon as far as leakage of classified documents dahil para bang hindi masyadong kuan yung batas na yun. Dagdagan natin ng ngipin yung batas. Walang parang direkta, categorical na denial kasi hindi na pursue kung are you using Ano? yung kay Maricel, parang dahil hindi nyo na pursue, parang hindi naging klaro yung denial niya para sa iyo. Klaro man na denial niya na Denial sa paggamit. oo, nag-deny siya. Nag-deny. Gusto mo, kukontempt natin siya for lying? Oh, wala man tayong ebidensya to the contrary. Information lang naman yun from, coming from a confidential informant na merong drug use na nangyayari doon sa unit niya, sa condo unit niya. So, hanggang doon lang tayo talaga. Sir, mas na ba yung risk kanina sa sir na-offer doon ng Morales na how about dapat executive session, Oh. masabi niya na kung Ay, wala rin siya. Sabihin lang niya, kuha lang daw, yung kasarian lang, yung gender lang nung informant. Yung pangalan, hindi niya maalala daw eh. Oh. Alam ko, kaya ka tinatanong ko sa kanina eh, sa amin mga operator, lalo-lalo na pag drug operator ka, it is a mortal sin na ilaglag mo yung confidential informant mo dahil mawawalan ka na ng kredibilidad sa yung confidential informant. Kaya alam ko, duda ko lang ito ha, this is my opinion. Tinatago lang niya yung pangalan nung ayaw niyang sabihin dahil naawa siya sa informant. Ayaw niya ilaglag. Nandiyan na yan. Questionable yung kanyang pagkatao dahil nga dalawang beses siya na dismiss sa serbisyo. Pero pagdating doon sa punto, yung papel na yon, hindi mo rin pwede siyang sirain na he's not telling the truth. Kasi kita ko naman ng papel, totoo man yung papel na nakasulat na yon. At saka, di ba sinabi pa niya na si President Duterte daw mismo, nakakaalam dyan sa report na yan. Yun ang sabi niya. President Duterte, keep on telling that. Pero ayaw ko nang hantong tayo, aabot tayo, imbestiga ng mga, aabot pa tayo doon, mapolitika yung ating hearing. ano daw yung opinion ni Senator Dugoy na tingin daw na baka si Morales din naman yung nag-iisip ng mga Nang? siya, si Morales. Posible. Pwede ha. I am not telling you na hindi siya, pero pwede rin. One of the possibility. Posible rin na ibang tao. Yeah, kung ma-prove natin na siya, then he's not off the hook. Sir, halimbawa yung actions niya, walang credibility, nalaman niya, hindi niya lang may tulong kasi possible nagkamali yung actions. Anything can happen. You can imagine whatever you want to imagine. But the fact remains that as far as I'm concerned, yung papel niya na pre-ops at saka yung authority to operate, kung ako tanungin niyo, totoo talaga yun. Ang tanong lang ngayon ay kung sino ang may hawak ng papel na yun, sino nagtago at sino nagkalat sa media. Kasi, Ha? ano ba yun? So, nag-leak na. Hmm. So, ano may violation doon kasi hindi in-honor yung confidentiality. Yes.
Yes, may panagutan yung nagkalat yan. Sir, kasi di ba yung media, minsan nakakakuha kami ng leak information na Oh. eventually nagkakaroon ng changes in policy. So baka hindi mo masyadong makiklik naman yung pwede namin makuha ang storya kung magkakaroon ng legislation against leakage of documents. Well, tingnan natin kung ano i-sacrifice natin. Dapat may balance dyan eh. Alam mo, dapat yung inyong karapatan, freedom of the press ay ma-preserve. At the same time, yung national interest at national security ng ating bansa ay ma-maintain din. So tingnan, we will strike a balance in our crafting of policies. Titingnan natin kung paano natin i-balance yan. Ha? I am not telling you that I'm going to sacrifice your right to freedom of the speech, freedom of the press. No, babalance natin, tingnan natin yan. Kaya nga tayo, dadaan pa yan sa matinding debate. Mamaya patawag kami sa Senate hearing kung nakakuha kami ng leaked documents. Kaya nga, mag-ingat ka rin. Ingat ka rin. Oh, mag-ingat. Hindi, mag-ingat para hindi ka rin magka-problema. Tingnan mo lang. Tingnan. Oo. Sige nga. Sige. Saan yan? Saan yan? Sige. Sige, palabas niya. Sige. Ah. Di ba pareho kayo Mayor ni San Trillanes? Ha? Pareho kayo Pareho kami. So wala bang banda mong brothers, yung mga ganun? Ewan ko, baka ibang brothers ang gusto niya. Ha? Ibang banda. Ibang banda siguro gusto niya. Bakit ganyan yung ugali niya? Sir, dito sa nangyayaring development, hindi ka ba nag-worry? Parang umiinit yung banggaan ng mga pro and anti Duterte and Marcos. Kahapon may nag-rally dito ng mga pro-Bongbong, pero may naman anti. So, ano nakikita niyo? Mas titin ba ito? Ano pwedeng worse na mangyari? Well, I am not expecting something worse to happen because from my end, I have no hidden agenda na this thing will come to worst. Wala po yan. Kaya I am confident na after this investigation, okay na. Okay. Oh. Ha? Titingnan ko. Together with Trillanes, sir. Titingnan ko. Tingnan ko. Sir, hindi ka na-worry ma-affect naman yung candidate? I serve at the pleasure of the people, of the Filipino people. Kung ayaw nila yung ginagawa ko ngayon, then so be it. Wala tayong magawa. Hindi na type yung ginagawa kong investigasyon, okay lang. Okay lang. Hindi ako mamimilit. Bakit ako mamimilit kung ayaw ninyo? Di ba? Ang akin lang naman is gampanan habang inilik niyo ako bilang senador at chairman ng Public Order, Committee on Public Order and Dangerous Drugs, gampanan ko yung aking mandato. Trabaho ko yan. I don't want to be branded as somebody who is remiss on his duties as the chairman of this committee. So, yun na po sa akin. Kung ayaw nyo, kung tingin nyo, hindi maganda yung ginagawa ko, as I've said, I leave it up to the people. Kung ayaw nyo, wala akong problema. Uuwi ako ng Davao at mag-relax ako doon. I will play with my apo. Wala po akong worry dyan. Ha? Sige, walang problema. Palit siya. Dati naman sa senador eh. Pwede siyang pumalit. Walang problema. Tanungin na natin taong bayan kung sinong gusto nila. Naisip niyo po ba o na-anticipate nyo na bago kayo nag-conduct ng hearing, pwedeng pasukan ng politika talaga? Nakikita ko yan. Pwede, posible. Maraming sasakay dyan. Basta ako, from the very beginning, I was telling myself, please, maintain your moral compass. Please, maintain your objectivity. Huwag kang magpadala kahit kanino. Ha? Nakita mo ngayon, mga insinuation ni Maharlika. Ha? Ay, Maharlika is known to be nasa kabila, di ba? Against Marcos yan siya. Pero nakita nyo na nagalit ako sa kanya insinuation, di ba? So, sana naman, huwag niyong kulayan yung aking trabaho. Ako, trabaho lang po ito.
Walang personalan at walang politikahan. As your chairman of Public Order and Dangerous Drugs, it is my sworn duty to investigate this issue. Yun lang. Maraming salamat. Thank you, ha?